Noong panahon ng Vietnam War, 1960 hanggang 1970, dito dinadala ang mga sugatang sundalo mula sa Vietnam. Dahil malapit ang Clark sa Vietnam, maraming pasyente ang dinala rito para sa mga operasyon at mga espesyal na gamutan. Itinayo ito noong 1960 na may bilang na 200 beds, regional medical facilities na para sa mga sundalong Amerikano at kanilang mga pamilya. Pero ang mismong hospital ay renovate na at ginagawa na itong museo. Ang tanging makikita mo na lamang na natitira ay ang morgue nito sa may bandang likuran. Kaya halina't explorein natin ang bawat sulok at loob ng mismong morgue. Pagpasok mo pa lang ay mararamdaman mo na kagad na kakaiba ang ambience dito sa lugar na to. Malawak pa to. Makikita mo rito na puno na ng vandalism at sira-sira na rin ng mga kisame na parang pwedeng bumagsak na kahit na anong oras at mga bakbak na ang mga pintura. At pagdunga mo sa bintana, makikita mo ang naglalakihang puno at nagtataas ang mga damo. Tara. Ano kaya itong mga kwarto-kwarto na to? Ano? Nagpatuloy lang kami sa paglalakad at nakakamangha ang lugar dahil napakalawak pa at napakaraming mga kwarto rito. Ang lawak ng mga kwarto. Lumalamig na yung hangin, Tan. Uy, gagi. Ang laki. Huwag lang tayo makakagat niyan. Mga ano to, mga wires. May mga kwarto-kwarto siya, no? Ang lawak naman ng morguing to. Masakit na ulo ko. Masakit ulo mo? Ah, mabigat yan. Pag ganyan. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang hallway na to. Pinaligiran na ng mga damo at makikita sa mga materyales na nandito pa ang mga orihinal na ginamit dito. Ah, ito yung morgue. Ito pa lang yung morgue, Tan. Nakita rin namin ang mismong morgue, kaya sinundan namin ang araw kung saan ito papunta. Pero bago pa man kami pumasok sa hallway na to ay may nakita na kaming bagay na gumagalaw. Pero inisip na lang namin na hangin ang nagpapagalaw dito. Gumagalaw. No, hangin yata yun. Hindi na lang namin yun pinansin at pinagpatuloy pa namin ng aming paglalakad papasok sa loob. Sinundan ng mga araw kung saan ito nakaturo. At dito ay binuksan ko na rin ang aking EMF para madali naming malaman kung nag-i-spike ba at kung mayroong negative energy dito sa paligid. ENCR room office. Dito, ayan, morgue. Tapos ito yung sumunod na araw. Dito. At dito ay narating na nga namin ng morgue. Kaya nagmadali na rin akong pasukin para malaman at makita ang mga nasa loob. Makikita rito ang isang maliit na kwarto na parang CR. Makikita rin na hindi na maayos ang kondisyon ng mga pader, mga lumang pintura. Kaya nagpatuloy lang ako sa pagpasok hanggang sa marating ko ang mismong loob. At dito mararamdaman mo talaga ang kakaibang ambience at may presensya na hindi maipaliwanag. Tinignan ko ang aking EMF at sabay tinutok sa bawat sulok ng kwarto. Gusto kong makita kung may spike o may response na nagmumula sa aking EMF. Naghintay pa ako ng ilang minuto pero wala akong nakuhang response. Dito yung ano, dito yung morgue, dito yung balsamuhan. Yung mga tiles niya, ano? Yung mga tiles kaya lang mababa na.
Bumaba na rin yung visa niya. Dito sa loob ay walang spike pero nang palabas na sana kami ay nagulat ako sa naging resulta. Nakakasagap siya ng malakas na response dito sa parting to na parang CR sa mismong morgue. Dito sa CR. Ngayon, nag-spike. Maglalagay akong dalawang motion ball dito sa mismong morgue. Ito yung morgue rito, guys. Itong ano na to, itong space na kwartong to. So, subukan natin magkandak ng motion ball. Yung nakalagay doon yung motion ball natin. At naglagay rin ako ng isang motion ball doon sa CR kung saan may nakukuhang spike kanina ang ating EMF. Maraming kwentong kababalaghan ang nauugnay sa ospital dahil sa dami ng nasawi at ginamot dito noong panahon ng Vietnam War. Lumabas din ito sa ilang paranormal TV show at urban exploration videos. Tunay ngang haunted ang gusali at nananatili itong bahagi ng lokal na alamat.